Naglabas na ng sabina ang Department of Justice laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan kaugnay sa mga anomalyang flood control projects. Pinaharap sila sa February 2 at 12 sa preliminary investigation para sa magkakahiwalay na reklamong plunder. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hinihintay na lang nilang makumpleto ang receiving copies. Kapwa respondent sa reklamong plunder sina Estrada at Bunoan, kasama ang dating DPWH Undersecretaries na sina Roberto Bernardo at namayapang si Catalina Cabral. Gayon din sila dating DPWH Regional Director Gerard Opulencia at dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Isa pang plunder complaint ang inihain laban kina Revilla, Bernardo, Opulencia at Alcantara. Si Alcantara ang nagsabing nagbigay umano siya ng komisyon mula sa flood control projects kina Revilla at Estrada. Si Bernardo naman ang nagsabing nagbigay umano si Bunoan sa kanya noon ng listahan ng mga proyektong posibleng isingit sa national budget. Wala pang pahayag ang mga nabanggit pero dati na itinanggi ni na Estrada, Revilla at Bunoan ang mga alegasyon. Si Revilla na nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory, inilipat na ngayong araw sa general population. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything, lahat. Been there. Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. Front page na kagad kami. 30% commission daw. I'm sorry. Strike that from direct. Noong Agosto 11, isang kinatawan ng WJ Construction ang dumalaw sa Senado at dala umano ang pera na iniulat na kickback. Ayon sa impormasyon, 30% ng bahagi ng kontrata ng kumpanya ay ibinibigay umano kay Senador Jinggoy Estrada. Nakakagulat dahil may CCTV footage na naitala mula sa pagpasok hanggang sa paglabas ng bisita sa Senado kasama ang mga galaw at reaction ng mga senador. Sa simpleng video na ito, makikita kung paano nangyari ang transaction sa loob. Ngunit ang tanong, sa dami ng naitalang kilos at galaw, makikita ba talaga kung may illegal na nangyari at sino ang totoong kasangkot? Ang Blue Ribbon Committee, pinamunuan ni Chairman Panfilo Lacson, ang humawak ng investigasyon, nagsuri ng footage. Isa sa mga pangalan na lumabas ay si Mina, kinatawan ng kumpanya, na plano ring ipatawag upang linawin kung saang silid siya pumasok at ano ang nangyari habang nasa loob ng Senado. Sa footage, makikita rin ang iba't ibang reaksyon ng mga senador. May ilan na kalmado, may ilan na tila nag-aalinlangan o nagmamadali. Sa kanilang body language, lumilitaw na may tensyon at posibleng may itinatagong impormasyon. Ayon sa dating Bulacan District Engineer Bryce Hernandez, ang kickback ay konektado sa isang proyekto ng kumpanya. Ipinapakita nito na hindi lang ito simpleng pangyayari sa politika, kundi may direktang epekto sa pera ng bayan. Habang nag-iimbestiga, makikita kung paano tumutugon ang mga opisyal. May nagbibigay ng paliwanag, may nananatiling tahimik, at may nagtuturo sa isa't isa. Ang CCTV footage ay nagiging mahalagang ebidensya dahil malinaw nitong naitatala ang eksaktong oras at galaw ng bisita. Samantala, lumabas ang issue tungkol kay Beng Ramos na unay itinanggi ni Estrada na staff niya. Ngunit natuklasang may kaparehong pangalan na nagtatrabaho sa Blue Ribbon Committee. Dahil dito sinabi ni Lacson na kailangan ng internal cleansing sa komite. Ayon kay Hernandez, ang proyekto sa Bulacan ay nagkakahalaga ng 355 milyong piso at umano'y konektado kay Estrada. Nang tanungin siya noon, sinabi ni Estrada na marami sa mga lokal na opisyal ang humihingi ng proyekto kaya iniwan niya sa kanila ang desisyon. Hindi rin ito ang unang beses na nasangkot si Estrada. Noong Abril 2000, nakulong siya kasama ang kanyang ama, ngunit nakalaya at nakabalik sa politika. Noong 23, muli siyang nadawit sa pork barrel scam ni Janet Napoles, kung saan umano'y may mga peking proyekto at milyon-milyong pondong nawaldas. Noong 2016, nakapagpiyansa si Estrada at muling tumakbo sa eleksyon noong 22, kung saan nanalo ulit. Taong 2024 naman ang basurahin ng Sandigan Bayan ang isang kaso, ngunit napatunayang guilty siya sa direct at indirect bribery. Sa kabila ng lahat ng ito, paulit-ulit niyang idine-deny ang mga alegasyon. Sa isang panayam, iginiit pa niya, kahit mamatay ako o ang pamilya ko, wala akong natanggap na kickback sa mga flood control projects. Ngunit sa halip na linawin ang issue, mas marami itong binuksang tanong. Gaano kayaman si Senator Jinggoy Estrada? Si Senator Jinggoy Estrada
anak ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada, ay matagal nang nasa politika at showbiz. Sa kabila ng kanyang matibay na pangalan at koneksyon, hindi rin nawala ang mga isyu ng kayamanan at kontrobersya sa kanyang buhay. Sa kanyang mga salin, makikita ang patuloy na pag-angat ng kanyang yaman. Noong 2007, iniulat niyang nasa 3 milyong pesos ang kanyang net worth. Ngunit pagdating ng 2012 hanggang 2013 ay bigla itong tumaas, kaya't kabilang siya sa mga pinakamayamang senador. Kabilang sa kanyang ari-arian ang mga condominium, bahay at lupa sa Corinthian Hills at Wakwak, mga lote sa San Juan at Lipa City at iba't ibang investments. Konektado rin siya sa maraming negosyo gaya ng real estate, restaurants, trading at construction. Ngunit kaakibat ng kanyang yaman ang mga isyu ng korupsyon. Noong 2001, nakulong siya sa kasong plunder kasama ang kanyang ama. Noong 2014, isa siya sa mga pangunahing akusado sa PDAF scam at muling kinasuhan ng plunder matapos akusahan ng pagtanggap ng milyon-milyong kickback mula kay Janet Lim Napoles. Ayon pa sa Anti-Money Laundering Council, AMLC, may tinatayang 38.6 na milyong piso na undeclared wealth si Estrada mula 2006 hanggang 2012. Bagamat marami sa mga kasong ito ay na-dismiss at noong 2024 ay tuluyan siyang naabsuelto sa plunder case, nananatili pa rin ang mga tanong tungkol sa kanyang yaman. Nitong Setyembre 2025, muli siyang nadawit sa issue ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan na mariin naman niyang itinanggi. Si Jinggoy Estrada ay hindi lamang kilala bilang isang politiko at anak ng dating Pangulo, kundi bilang isa ring personalidad na nababalutan ng yaman at kontrobersya. Isang kwento ng kapangyarihan, impluensya, at paulit-ulit na hamon sa kanyang pangalan. Bakit ngayon niya lang sasabihin na meron siyang renewed faith? Bakit lagi natin sinusunod ko ano gustong kapritsyo ni Bryce Hernandez? Gusto niya malipat sa ano? Ayaw niya rito, nilipat niya sa custodial. Nung nilipat natin sa Pasay, gusto niya naman ngayon malipat dito. Ano ba talaga? Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the #1 suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproproteksyon sa House of Representatives? Bakit nung nag-hearing ng Blue Ribbon Committee po, nung si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon, nagbanggit si Diskaya, ilang congressman ang involved sa korupsyon. Pagdating nung kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya. Na walang basihan. 30% commission daw. I'm sorry. Strike out from the record. I'm sorry. The phrase is How can- stricken off the record. How can I demand 30%? What is his basis, Mr. President? Pagkatapos niyan, wala na, kumalat na. Front page na sa lahat ng mga newspaper of general circulation. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything, lahat. I've been there. Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. Why should I do such a thing, Mr. President? Why? I will never do such thing, Mr. President. Porkit ba I'm actively participating in the Blue Ribbon Committee? Porkit ba matapang ako magtanong? Ako na kaagad ang target nila? Bakit? I'm just doing my job as your senator. I have an oath to defend. I want to get all the bad crooks here in the government. That is my duty as your senator, Mr. President. Mr. President, sobra-sobra na. Lahat po, kami apektado na. Even the Senate, as an institution, is also affected by the testimony of one habitual liar. Bakit paniniwalaan natin siya? Bakit yung mga, yung sinigaw ng mga congressman? Bakit? Bakit hindi natin imbestigahan? Bakit yung mga senador hindi imbestigahan? Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President,
Ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that I'll put that on record. I don't know with Senator Joel. Maybe he will also conform with my idea. So, Mr. President, wag naman ganun. Bakit panay senador lang ang gusto nilang ipako sa krus? Bakit yung mga ibang mga politiko? Dahil, porket masikat kami? Hindi naman yata tama yun. Pare-pareho lang tayo nasa gobyerno. Pare-pareho lang tayo naninilbihan dito.